So welcome to this channel. It's me again, Paz Capistrano. For today's video ay pag-uusapan natin ay ang about sa kitaan ulit. So kung bago ka lang dito sa aking channel, ayan, mag-subscribe ka na. Hello P, sabi niya, ma'am sana mapansin, paano po ba ma-reach yung PR standard? Thank you. Kung isa kang sitaw seller, ang video na ito ay para sa'yo. And para naman hindi ito mawala sa iyong FYP, ayan, isave mo na siya ngayon, i-follow mo na rin ako, and i-like mo na rin ang video na ito. Pasensya na sa aking mga followers dito sa aking TikTok. Hindi po ako lagi nakakapag-upload ng mga videos dahil po ang aking lalamunan is hindi maganda ang kanyang kondisyon. Pero ngayon dahil may nag-comment dito sa aking video na isa sa mga sitaw seller na nahihirapan na ma-reach ang kanyang processing rate every evaluation, may isi-share akong dalawang strategy na pwede nyong i-try para ma-reach nyo ang inyong processing rate every evaluation dito sa ating mga sitaw shop. Palagi kong nire-remind dito sa aking mga videos na kapag kayo ay nag-uumpisa pa lang na maglagay ng inyong mga product dito kay sitaw, ang pipiliin nyo po muna ay ang 7% profit margin. Kung meron naman kayong ekstrang puhunan or may nakalaan kayong budget na puhunan para dito kay sitaw, ganun din po, maglaan muna kayo ng profit margin or mag-set muna kayo ng profit margin na 7%. Yan po ay para maging smooth muna ang inyong unang transaction or unang pag-process ng mga orders dito sa inyong shop. Meron tayong evaluation every 15th of the month or 30th of the month. Yan po ay para ma-maintain natin yung ating performance dito sa ating mga shop bilang seller kay sitaw. Ayan, hindi ko na patatagalin yung aking video na ito. Kung kayo ay naglalagay ng 10 product na merong 7 profit margin, ito yung unang strategies na isi-share ko sa inyo, okay? Dapat mapanood nyo yung video na ito ng buo para hindi nyo ma-miss yung mga information na sasabihin ko at isi-share ko sa inyo. Kung matatandaan nyo po, tayong mga sitaw seller ay meron tayong vacation mode na 7 days or 168 hours. And nasabi ko rin sa aking mga videos na kapag mag-on kayo ng inyong mga vacation mode, kailangan nyo pong iset ang inyong timer or mag-alarm kayo para hindi nyo malagpas or hindi mai-publish automatic yung mga product na nakaset sa inyong shop, especially kung meron kayong nilalagay na mga 12% profit margin or 10% profit margin. Unang strategy para ma-reach nyo yung 55 processing rate sa unang evaluation ipasa nyo, mag-publish kayo ng 10 product na merong 7 profit margin. Okay? And then, kapag tumakbo ang araw ng halimbawa December 1 hanggang December 7, pagdating ng December 7 ng gabi, i-on nyo na agad ang inyong vacation mode. And then, kapag may mga pumasok na orders ng araw na yan ng 1 to 7 na naka-on na ang inyong vacation mode, kung ano yung maiiwan ninyo na PR doon sa inyong processing fulfillment rate, kung ilang percent na yon, bubunuin nyo yon habang naka-vacation mode on kayo. Okay? So, mag-pick na kayo from the day ng December 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doon kayo mag-start mag-process ng inyong mga orders kapag naka-on na yung inyong mga vacation mode para habang nagpa-process kayo ng mga orders, walang pumapasok na mga pending orders or mga bagong orders. Now, kapag nag-alarm kayo ng inyong vacation mode ng 7 days, let's say nabuksan nyo yung nag-vacation mode on kayo ng December 7. So, patakbuhin nyo na yung 7 days. Let's say December 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, automatic na yon December 14, mag-o-off na yung inyong vacation mode. Meaning, mapapublish na lahat ng inyong mga product na naka-display dito sa inyong shop. And, ayan, I hope na walang pumasok na mga pending orders. But, bago may pumasok na mga orders, I'm sure na-reach nyo na yung inyong PR ng araw na yan. And kapag tumakbo na yung 15,
yan na yung evaluation natin, evaluation ng ating mga shop. Ayan, i-maintain nyo na lang yung processing rate na nakuha ninyo ng araw na yon. Pagdating naman sa second evaluation, 16 hanggang 30 or 31, depende sa month, kahit hindi nyo na ma-reach yung PR nun, okay, basta naka 7 profit margin kayo, hindi kayo magkakaroon ng deduction. Okay, inuulit ko, kapag second evaluation, hindi nyo na ipasa yung PR ninyo, let's say 54 lang or 55, pababa lang yung inyong nakuha. Basta naipasa nyo yung unang evaluation na sinabi ko, unang evaluation na na-share ko na step na dapat ninyong gawin, hindi kayo magkakaroon ng any deduction. Okay, so unang evaluation pa lang, isagad nyo na yung inyong vacation mode. Para nang sa ganon ay sa unang evaluation maipasa nyo, ayan, inuulit ko, ipasa nyo ang isang evaluation para kahit sa second evaluation hindi nyo maipasa, hindi kayo magkakaroon ng deduction. Pangalawang strategy na isi-share ko, ito ay para sa mga naglalagay ng 12% or 10% profit margin sa inyong mga shop dito kay Sitaw. Totally, kapag kayo ay naglagay ng mga profit margin na 12% or 10%, dapat maipasa nyo ang first evaluation at ang second evaluation dito sa inyong Sitaw shop. Pwede nyo pong gamitin or hatiin ang inyong vacation mode ng 4 days at saka 3 days. So sa unang evaluation, 4 days, and then sa second evaluation, gamitin nyo yung 3 days vacation mode. Now, ito yung para sa mga may budget, So kung naglagay kayo ng 12% or 10%, maglaan na kayo ng budget ng inyong daily peak. I think in the next video ko na lang itong pangalawang strategy para sa mga naglalagay ng 12% profit margin at 10% profit margin dito sa kanilang mga shop.